O, paano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin itong statement nitong magaling. Utang ina to. Kasing tanga to ng tatay niya, baka mas tanga pa to. Maaga rin natusta ang utak nito. Hindi ko alam kung anong sinisinghot nito. O, ayan na nga mga bossing. Pero bago pala ang lahat, mali. Bago pala ang lahat, bago ko ipakita to, maraming salamat sa lahat ng mga super thanks sa ating mga videos nung mga nakaraan. Ayan po kayo. Ayan po yung mga super thanks ninyo. Ayan po yung mga super chats ninyo. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong tulong sa ating channel, mga bossing. Sa mga gusto pang humabol, meron po dito sa video na to, dyan sa may ibabaw, sa may baba, meron dyan super chat. Ay, mali. Meron dyan super thanks. Oo. Kung gusto nyo magpasalamat, nagandahan kayo sa video na to, at gusto nyo tumulong sa channel na ito, ayan, nandiyan dyan, super thanks. Oo, super thanks po yung tawag dyan kasi pag live stream, super chat. Pag dyan, super thanks. Tapos mag-ano lang po kayo dyan, any amount will be appreciated. De, pinapakita ko lang lahat ng mga nag-super thanks sa atin. Mabuhay kayo, God bless you. Kilala nyo na kung sino kayo, nandiyan dyan yung mga pangalan ninyo. Itong ating channel ay pinagaganda natin ng pilit at pinasasaya pa natin ng bongga para kayo ay may libangan. Para hindi kayo nabuburyong sa buhay ninyo. Baka yung iba sa inyo gusto nang magpatiwakal sa hirap ng buhay. Wag kayong magpapakamatay. Wag kayong susuko sa buhay. Manood lang kayo dito. Sigurado ako mai-entertain na kayo. Mauurat pa kayo. Makabawi man lang tayo sa mga punyeta. Ayan, salamat sa inyo ha. Makabawi man lang tayo sa mga punyeta na mga taga-gobyerno. At least man lang, hindi mamamura man lang natin sila sa channel natin. Kung hindi kayo makapagmura, ako nang bahala sa pagmumura. Pakinggan natin. Pakinggan natin mga bossing etong kuda nitong isang hunghang na ito. Ito kasi ganito nangyari mga bossing. Yung tatay niya, ang itong dalawan to parang trist. Parang si Beavis and Butthead. Kilala niyo si Beavis and Butthead? Yung sa MTV, yung pinapalabas tuwing alauna ng madaling araw. Yung dalawang tangang magkaibigan. Pero ito dalawang tangang mag-ama to. Hindi to magkaibigan ha. Oo. Putang ina ang utak ng tatay, parang munggo. Ito ang utak nito. Putang ina parang tinga. Totoo. Tingnan ninyo. Kasi yung tatay niya, sabi, ayaw kong suportahan yung impeachment na yan. Nananawagan ako sa mga congressman na wag i-impeach kasi it will divide our country. Tapos, masyadong magiging busy pa yung Senado. Imbes na yung Senado, nagbabalangkas ng mga kaso. Yung Senado, mahahati pa yung kanilang atensyon. So ako I suggest na wag na lang nating i-impeach si VP Sara para bla 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 and so on and so forth. Puta ina yan. Na-corner siya ng Iglesia ni Cristo. Boom, biglang naglunsad ng Iglesia ni Cristo ng rally. Ang dami, ilang milyon yung umatin, buong Pilipinas, mga bossing. So ito, na-corner ngayon si tanga. Na-corner yung tatay niya. Hindi naman talaga yun ang gusto niya. Gusto talaga niyan. Ayaw lang ni si Bongbong kasi bading yan eh. Bading in a sense na walang backbone yan, walang lakas yan, walang bayag yan na humarap sa hamon ng buhay. Hindi niyan kaya makipagbakbakan sa mga Duterte. Walang itlog yan. Yung itlog daw niyan, itlog ng pugo. Sa wala siyang lagi yan playing safe yan, hugas kamay yan, ayaw na sisisi. Tingnan niyo sa GAA. Di ba? Ayaw na sisisi. Kaya hindi na lang sila umiimik. So ganun din dito, mga bossing. Nahuli siya sa akto, nahuli siya ng iglesia doon sa sinabi niya. Pero hindi naman talaga yun ang gusto niya. Kaya ngayon, eto yung anak niya, inutusan niya. Obvious naman, putang ina, imposible naman, di ba? Napaka sinungaling mo naman kung ayaw mong suportahan yung impeachment ni VP tapos yung anak mo pa yung unang-unang pumirma. Sobrang pulpul pa nung dahilan niya. Kasi nagdahilan yung tatay. Sabi nung tatay, hindi naman ako na ganun yan.
Hindi naman ako hindi ko naman mga kaalyado yung mga nag-endorso niyan. Ayun na nga. Ginamit nyo yung mga komunista. 'Di ba? Ginamit niyo yung mga komunista to file cases against VP Sara sa Congress, impeachment. Ginamit niyo yung mga komunista eh. Akala ninyo yung mga komunista nagagamit niyo, hindi kayo nagagamit ng komunista. Dahil lang sa pride ninyo, dahil lang mga demonyo, mga satanas at mga kupal kayo, kahit masira ang bayang Pilipinas, wala kayong pakialam. Alam nyo naman for a fact na ang pakikipagkaibigan sa mga makakaliwa is like befriending a demon. O the devil, parang naipagkaibigan ka sa satanas. Kapag naipagkaibigan ka sa mga makakaliwa, o tingnan mo, nangyayari na ngayon sa bayan natin Pilipinas. Yung mga makakaliwa na ang nagko-control, mantakin mo, Vice President, ipatatanggal ng makakaliwa. Ang nakakatawa rito, anong relevance na ang Vice President ipatatanggal mo? Usually, ang ini-impeach, Supreme Court Justice at saka Presidente. Yung Vice President, although impeachable yan, hindi yan usually ini-impeach. Bakit? Tangina, wala naman siyang silbi sa bayan talaga in the first place kasi nga, spare tire lang siya eh. Spare tire lang siya. So, halimbawa man, na-impeach mo si VP Sara, anong pagbabago sa Pilipinas yung magagawa nun? Unless i-impeach mo yung presidente, let's say for example, ito si Bongbong Marcos, corrupt. Si Bongbong Marcos magnanakaw. Si Bongbong Marcos mamamatay tao. Let's say for example, hindi ko sinabing totoo. Let's say for example, si Bongbong Marcos ay talagang katulad doon tatay niya na si Marcos Sr. nagmalabis sa kapangyarihan. Ayan, kapag ka pina-impeach mo presidente, sigurado ako may magandang mangyayari sa bayang Pilipinas. Bakit magkakaroon ng bagong leader? So, the whole politics sa Pilipinas magbabago. Pero ang i-impeach mo, Vice President, anong pagbabagong mangyayari sa bayang Pilipinas? Magmumura ba? Magbabago ba yung mga panukala? Hindi, kasi ang may mga panukala, ang may say sa lahat ng bagay, Presidente. So, kung gusto mo ng pagbabago sa Pilipinas, Presidente, dapat yung palitan mo. Yung Vice President, kahit palitan mo, walang magaganap sa Pilipinas na kaaya-aya. Walang magbabago sa ekonomiya ng Pilipinas, walang magbabago sa lahat ng problema ng Pilipinas because again, walang control ang Vice President sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga isang malaking question mark na ipinai-impeach mo yung Vice President, yung Supreme Court Justice, pwede mo ipa-impeach yun. Bakit? Kasi pwedeng yung Supreme Court Justice, yung Chief Justice, nai-impluensya, kurakot siya, nai-impluensyahan niya yung mga kaso. Tapos nagpapabayad siya doon sa mga sa mga nag-aapil-apil, sa mga nagsasampa-sampa ng kaso. Talagang kurakot siya. Ayun, napatanggal mo, may nakita na ba sa Supreme Court tinanggal yung mga associate justices? Di ba hindi? Supreme Court Chief Justice ang tinatanggal. Yung pinakataas kasi kung gusto mong may pagbabago doon sa isang opisina, tanggalin mo yung pinuno para magbago lahat. Mantakin mo dito, ang ipinapatanggal mo, Vice President. Bakit? Dalawa lang yan eh. Una, kaya mo pinapatanggal yung Vice President, nakipag-usap si Bongbong sa mga komunista. Bakit? Alam natin na galit kay VP Sara, mga komunista, inubos sila niyan. Gustong patayin ni Inday lahat ng komunista at saka mga terorista sa Pilipinas eh. So, ang nakipag-usap sila sa mga komunista para ibinigay nila yung ulo ni VP Sara. O ito yung ulo ni VP Sara, ito yung pumapatay sa mga kabaro yung mga terorista eh, di ba? O tapos 2 birds in 1 stone. Bakit? Kasi sa ginawang yon ng administrasyon na ibinigay nila yung ulo ni VP Sara sa mga komunista, etong si VP Sara hindi na makakatakbo sa kahit anong posisyon, di ang lakas-lakas na nila. Wala na silang kalaban sa Mayo. Wala na silang kalaban sa 2028, hindi ba? Mapapatakbo na nila lahat ng gusto nilang patakbuhin. Etong gunggong na to, baka tumakbo yan. Yung pinsan niyang bundat, baka tumakbo rin yan. So gusto nilang akuin na yung buong politika ng Pilipinas, yung magpapalit-palit, pamilya na lang nila. Parang ginawa nila sa Ilocos, hindi na nila binitawan. Wala nang ibang tao nakahawak ng posisyon doon, kundi sila na lang. Ganon din ang gusto nilang gawin sa Pilipinas, mga bossing. Ganon ang gustong gawin nila sa bayang Pilipinas, na sila na lang magpapalit-palit dyan sa presidente na yan para
sa kapangyarihan at ubusin ang pera ng taong bayan. Diba? So akala nila nananalo sila pero hindi nila alam, putya, unti-unti kinakain sila ng mga komunista. At di nila alam, unti-unti, ayan na, yung komunista na nagpapatakbo sa bayan nating Pilipinas, hindi nila namamalayan, komunista na rin sila. Yun po yan. O ito, pakinggan naman natin itong sasabihin nitong Tolonges na to. So yun nga, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng impeachment na unang pumirma tong tungaw na to. At tingnan nyo kung ano yung rason niya bakit siya pumirma. Tingnan nyo tingnan nyo. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through. Akala ko ba? Akala ko ba sinusunod mo yung tatay mo? Sabi mo nung nakaraan, di ba? Susundin mo yung tatay mo. Kasi tatay mo yun eh. O akala ko ba, yun ang stand ng tatay mo, ayaw niya sa impeachment eh. Bakit may constitutional kupal ka pang nararaman? So, ibig sabihin, style nyo bulok, niloloko nyo yung mga sarili ninyo eh. O sabihin mo, yun talaga gusto ng tatay mo. Ikaw lang ang gumawa. Oo, at saka putang ina, ikaw pa nagkalap ng ikaw pa nagkalap ng mga pirma eh, di ba? Sa sobrang visit nga ni Garin, sinabi niya nilaglag ka niya, sabi ni Garin, hindi ako. Si Sandro ang nag-ikot-ikot dun. Si Sandro nang hingi ng mga pirma-pirma dun. So ikaw mismo nagpalakad dito. Mantakin mo, mayroong may first impeachment complaint, second at third. Yung fourth impeachment complaint, putya, ikaw nag-endorso. So anong pinagsasasabi ninyo na uphold constitutional mandate? Ulul. Tangina ninyo, gusto nyo lang makamkam. Lahat ng kapangyarihan dito sa bayang Pilipinas, pinagsasabi mo, may constitution. Gago, hindi nga kayo sumusunod sa konstitusyon eh. Tatay mo nga hindi sumusunod sa konstitusyon eh. Yung mga kabaro mo nga hindi sumusunod sa konstitusyon, pinagsasasabi mong konstitusyon. May konstitusyon pa bang nasusunod? Putang ina, pati simbahan sa KOJC binaboy nyo. Na hindi nyo iniimbestigahan. Pera ng taong bayan, putang ina. Tinatanong lang kayo kung saan nyo dinala yung pera ng taong bayan eh. Hindi nyo maipakita yung mga yung mga ano ba yan? Mga COA report, COA audits ninyo na detalyado. Pinagsasabi mong batas, pinapatawag nyo nga yung mga vlogger dyan to dahil masakit magsalita sa inyo. Pinagsasabi nitong Tolonges na to. Isa pa. The impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign. Ito why I was the first one to sign. Putang ina, sinabi mo na sumusunod ka sa konstitusyon. The reason why isinuportahan mo ito is because sumusunod ka sa konstitusyon. O ngayon, ano ang rason bakit ka pumirma? Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady. Tanga talaga. So ibig sabihin na may personal ka. Sandro Marcos, so ibig sabihin pukin ng ina mo, ang sinusunod mo hindi konstitusyon kundi yung emosyon mo. Manloloko ka. Kung talagang konstitusyon ang sinusunod mo, tanga ka, di sana ang ginamit mo yung articles of impeachment. Yung nakalagay doon na 7. Doon? Yung wala, meron siyang mga Meron si VP Sara kasi di ba na mga hindi masagot, yung opisina niya. And yung mga kasamahan natin sa mga komisyon na yan ay nakahanap ng matibay na rason para talagang at napatunayan ng ating mga committee chairman sa mga committee na yan na siya ay talagang merong hindi maipaliwanag at siya ay talagang nagtraidor sa taong bayan. Yung paghukay sa lolo mo, putang ina ka, hindi yung katraidoran sa Pilipinas dahil hindi kayo may-ari ng Pilipinas, di naman hari yung lolo mo eh. Tangina, kahit hukayin yung lolo mo, itapon sa South China Sea, putang ina yan, wala kaming pakialam. Walang epekto yan sa bayang Pilipinas, hindi kayo may-ari ng Pilipinas.
So ang reason mo bakit ka pumirma para i-impeach si VP Sara is huhukayin yung lolo mo. Tanga ka ba? Ginawa ba ni VP Sara? Gagawin ba ni VP Sara yung sa tingin mo? Putang ina, napakabobo mo naman. Ano, masyado kayong praning. Ano ba binabatak nyo? Bakit masyado kayong mga aligaga at masyado kayong mga nagpapaniwala? Ganun ba talaga kaliit ang utak ninyo para magpaniwala kayo sa mga satire na mga ganyan, sa mga salitang puta, alam naman natin puros kabulastugan lang? Pag sinabi mo to si Sandro Marcos tumalon sa building, sa sobrang tanga nito, lulundag to talaga. Ingat kayo dito sa mama na to. So, yun ang rason niya, personal. Ang rason mo is personal. So, bakit ka pa nag-ano? Bakit ka pa nag-congressman? Hindi, sana nagdemanda ka na lang. Tapos yung isa pang sinabi niya, yun daw kanyang nanay at tatay ipapa-assassinate. Tanga! Ang linaw ng sinabi ni VP Sara doon. Walang ibang magpapapatay sa akin kung hindi iyang mga yan. Kaya may kinausap na ako na if I will die, if they will kill me, may kinausap na ako para patayin din sila. Anong assassination attempt ang sinasabi mo? Ang assassination attempt nasa kanya. Meron ngang prueba si VP Sara na muntik-muntika na siyang i-assassinate eh. So ang may assassination attempt kay VP Sara, walang attempt ng assassination sa inyo. Sayang ang bala sa inyo. Oo, bangungot lang, sapat na. Yun ang sinabi ni VP Sara dito, Sandro. Ikaw naman para kang grade 1 eh. Hindi niya papapatay ang mga magulang mo. Mamamatay yung mga magulang mo at ipapapatay niya lang yung mga magulang mo kung ipapapatay mo sila. Or ipapapatay mo si VP Sara. Plain and simple. Abogado si VP. Alam niya kung ano yung mag-i-incriminate sa kanya. Ano pa? Bopols to. Ang aking magulang at gusto niyang patayin ng speaker. Ba't naman? Anong gusto niyang patayin speaker? Wala siya sinabing gusto kong patayin yung speaker. Meron siya pang sinabi na gusto kong pugutan ng ulo sa isip ko. Pero hindi ko sinabi na gagawin ko. Anak ng putya Sandro, mag-aral kayo ng batas. Parehas kayo ng tatay mo. Siguro nood kayo ng bold. Baka Pornhub kayo ng Pornhub. Baka nood kayo ng tabu. At saka siguro nood kayo ng mga triple X. Kaya kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isip ninyo. Nagugulat ang tao na pipirma ako dyan. Nagulat ang tao, alam mo ko saan? Sa kakapalan ng mukha nyo. Nagulat ang tao dahil merong mga tao na walang utang na loob pero puki ng ina nyo sagad ang kawalang utang na loob ninyo. Sobra-sobra sagad. Tang ina nyo, nakakatingin pa kayo sa salamin? Nakakapagdasal pa kayo sa Panginoon sa ginagawa nyo na yan? Tangina, ginamit nyo ang mga Duterte. Nagbe-bless kayo sa mga Duterte. Ipinalibing ng mga Duterte yung putang inang lolo mong tarantado. Tinulungan kayo ng mga Duterte na makabalik kayo sa kapangyarihan, puki ng ina nyo. Yun yung isang napakagagaling ng mga Duterte, pero yung isang pinakamalaking kasalanan ginawa nila sa bayang Pilipinas. Kung merong malaking kasalanan ginawa sa bayang Pilipinas ang mga Duterte, yun ay magtiwala sa inyo at ibinalik kayo sa kapangyarihan, mga hayop kayo. Sa totoo lang, Sandro Marcos, sa totoo lang. Wala kayong utang na loob, putang ina ninyo, tinulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nung mga panahon na basura ang tingin sa inyo ng lahat ng mga media outlet, binababoy yung tatay mo, anak ng diktador, tax evader. Si Pastor Apollo Kibuloy yung tumulong sa inyo, ang laki ng ginastos sa inyo dyan sa Soler. Ang laki na, Soler ba yun? Sa Okada pala, ang laki ng ginastos sa inyo dun. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga magulang mo. Ginamit pa yung bus ni Pastor Apollo Kibuloy. Doon pa kayo natutulog sa Tagum noon. Puki ng ina ninyo. Tapos tingnan nyo yung ginawa ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Pinakulong nyo, putang ina nyo.
Taong simbahan yung tao, putang ina, pinakulong nyo, dinungisan nyo pa yung pangalan. Nakipagkasundo kayo sa Amerika para sirain ang reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy dito dahil lang kaibigan siya ng mga Duterte. Ngayon nakakulong yung tao, may sakit, pababalikin na naman dyan sa kulungan, doon nga niya nakuha yung sakit. Putang ina nyo, ganun kayo kasama. Doon gulat na gulat yung tao. Doon talaga gulat na gulat yung tao, Sandro Marcos, sa kakapalan ng mukha nyo. Dahil kung meron taong makapal ang mukha, putang ina kayo talaga yun. Pamilya kayo ng mga demonyo talaga. Matapos yung pakinabangan ng mga Duterte, matapos yung pakinabangan si Pastor Apollo Kibuloy, putang ina nyo, di na nga kayo nagbayad ng utang na loob. Tinarantado nyo pa, pinakukulong nyo pa, hinahayop nyo pa, ibinibigay nyo pa yung mga ulo nila sa komunista. Tang ina ninyo, dapat talaga kayo, makarma talaga kayo. Dapat dumating yung araw, sumuka kayo ng mga bubog, pako, bubuyog, tae, lahat isukan yung mga hayop kayo. Diretso. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So Gago, ang nakakahiya dito yung tatay mo. Tangin na kung ano-anong pinagsasasabi sa mga interview, sa mga speeches, utal-utal. For a person na sa ganung posisyon, sabi mo yung tatay mo, ayusin naman niya yung trabaho niya. Sabihan mo naman yung tatay mo, ayusin naman niya yung pagiging presidente niya. Yun ang nakakahiya. Nagsasasabi mo. nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. Sus, ulul! Ina, sinungaling ang putya. Sinabi na ni Garin. Sinabi na ni Garin, ikaw. Putang ina mo, magdi-deny ka pa. Sinabi na rin ni Kimbo, may blanco doon sa Bicam. Nagsisinungaling pa yung tatay mo. Putang ina nyo, mga sinungaling kayo talaga. Mga Marcos kayo, mga mambubudol kayo. Mga hayop. Dito lang tayo makakabawi, mga kriminal eh. Hindi ba? Dito lang tayo makakabawi sa ganito eh. O hindi ba? Putang ina tayo ganito. Salita lang salita. Sila nga, putang yumayaman eh. Kahit ngayon walang mga kasalanan, ginagawa may kasalanan ng mga hayop na to. Tapos magagalit kayo sa akin, minumura kayo. Tangina nyo, ayusin nyo yung mga buhay nyo. Ayusin yung mga trabaho nyo. I was given the opportunity to sign. And I did sign, but I did not spearhead any movement. Oh, tangina sinungaling. Wala na, umamin na si Garin. Gago. Papakasinungaling nyo mag-ama, huling-huli na kayo sa akto eh. Nagdi-deny pa kayong mga animal kayo. I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Yan, huling-huli ang kasinungalingan ng hayop na ito. Siyempre, saan ka ba naman, saan ka magmamana? Siyempre, magmamana ka sa tatay mong sinungaling, tapos yung tatay mo naman nagmana dun sa tatay niyang diktador na mamamatay tao na magnanakaw. This is the sad reality, mga bossing, that we are in. Tatakbo tong congressman ulit doon sa kanyang distrito. Oo, sigurado mananalo to kasi Ilocos Norte. Okay, sure win to. At sigurado nandiyan dyan pa rin yan. Baka nga next year, kung baka ito na ang Speaker of the House natin. Tanga na, kapal na mukha, no? Presidente tatay, Speaker of the House yung anak. Mga walang delikadesang mga hayop. Pasensya ka na, Sandro Marcos, kung medyo masakit ang mga sinasabi ko, Pero puto na, napakasama ng ugali nyo kasi sobra. Sobrang sama ng ugali nyo, deserve nyo yan. Dapat nga, hindi lang yan eh. Dapat nga, hindi lang kayo murahin. Dapat nga, pagsasampalin pa kayo ng tsinelas na may tae. O kaya, tsinelas na may mga tamtax, may mga pako, tsaka bubog. Dapat nga, deserve nyo yung mga ganun eh. Dahil sa sobrang kapal ng mukha ninyo. Matay mo si PRD, nagpalibing sa tatay mo. Sa lolo mo.
Tapos si PRD, si VP Sara, binudol nyo. Tapos putang ina, yung nanay mo may saluka-luka din eh. Binudol nyo si VP Sara, ayaw tumakbo ng Vice President, pero ginamit nyo para maging presidente. Hindi kayo mananalo kay Leni Robredo eh. Oh, promise, kung kayong dalawa ni Leni Robredo naglaban, putang ina, hindi kayo mananalo. Kabang-kabang nga kayo nun eh, na lumalakas si Leni Robredo kahit nga si VP Sara pa yung presidente, yung Vice President yun nun eh. Tapos si Pastor Apollo Kibuloy, ang daming tinulong sa inyo. Oh, noong mga panahon na kinakawawa kayo, nandiyan dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Pinahiram niya yung kanyang serbisyo, yung kanyang mga kagamitan, yung kanyang istasyon para sa inyo. Mabigyan kayo ng maayos na debate. Oh, puta ngayon, anong ginawa ninyo? Hindi ba? So, diyan natin malalaman na itong mga ito talaga, meron talaga silang tendency na ibenta ka. Oo, yung tatay nila, binenta yung Sabah Malaysia. Lolo pala nila. Tapos si Bongbong Marcos, ibinenta na daw si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano. Oo, tapos eto namang si Bongbong Marcos din. Itong kupal na to, tsaka si Romualdez, ibinenta naman si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte sa mga komunista. Oo, hanggang doon na lang talaga. Kaya again, nananawagan ako sa inyong lahat. Nananawagan ako mga bossing na sana ay itong mga ito ay mawala na sa mga posisyon at itong mga ito hindi na manalo sa mga susunod pang mga eleksyon. Sana magkaroon ng himala at itong kupal na ito matalo. Magkaroon ng himala at yung tsuhin niya sumunod na kay Edsel Lagman. Oo, pati tatay nito pwede na rin sumunod dun. Mukhang pagod na eh. Oh, pero laban lang tayo, halal natin lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte para magbalik ang sigla, magbalik ang safety, magbalik po ang otoridad na totoo dito sa Bayang Pilipinas. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa ating Facebook page. Mag-like kayo, mag-like. Hindi nagla-like mag-like kayo, mag-share, at saka mag-subscribe na rin kayo yung mga nanonood dito nang hindi pa nakaka-subscribe. Okay? Again, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you again soon.